Dandan lang, pre, ah. Sige, preno. Yun, nakita mo? Op, stop. Bitaw, 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 bitaw. Yun, oh. Yun. Nakita, no? Pakita ko sa inyo, mga idol, kung paano nagre-react yan. Kung paano yan gumagalaw o nag-automatic adjust. Okay. Yan, preno, dahan-dahan. Yun. Op, balik. Stop. Bitaw. Yun. Nakita nyo? Yan, o. Okay. Op. Bitaw. Yun, nakita ninyo? Di ba? Para siyang gear na... Yan, mga idol. Ito naman, no? Pagkatapos gawin yung kanyang mga preno, in-adjust yung kanyang handbrake daw di umano o preno dito sa likod. Matagal ko nang itinuro to nasabi ko etong ating preno dito hindi dapat ina-adjust, no? Kaya yung pakiramdam mo dyan kung minsan kunyari tinapakan mo, kahit pagtapak mo matigas siya, oo, mataas, tapos yung handbrake ganyan lang, tek tek, yun mataas siya pero mahina ang preno mo nun kasi nga yung likod lang ang pumipreno. Dapat yung more on harap sa mga gantong maliliit na sasakyan, harap talaga nagpepreno, hindi itong likod. So mahina lang ang preno nito, siguro mga 40% lang kasi kapag hindi na control ang preno nito, may tendency mag-spin ka kapag kumaskas yung likod. Kaya talagang hindi ganun kalakas yan. Tsaka yung weight, kapag pumreno ka, di ba, yung weight na pupunta sa harap, yung harap dapat ang malakas, no? Ngayon, in-adjust, imbis na lumakas, humina, no? Ngayon, yung gagawin natin, tuturo ko sa inyo kung paano i-adjust ng tama yan. Saka paano ibalik kung sakali man. Tapos papakita ko rin sa inyo na automatic adjustment yan. Dapat ganun. Ngayon, kung papansinin mo to, ito. Kita mo yung handbrake nya, oh. Ganun lang, oh. 1, 2. Hindi tama yun. Kahit bumili ka ng bago o nakagamit ka ng bagong sasakyan, walang ganung handbrake. Dapat yan, mga 7. Hindi yung ganyan, oh. 1, 2. Yun lang. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. O ibabalik natin, mali yan, mga idol, maling-mali. Okay, so ang gagawin natin kasi ang ginagawa nila, ina-adjust nila dito 'yan. No, pagka ina-adjust nila dito, ang ginagawa ito, pakita ko lang Ito yung sa likod, mayroong adjustment 'yan maaaring dito sa baba. Basta may butas dito So karaniwan kasi mga idol, may mga ano yan dito, parang rubber cap na tinatanggal tas ina-adjust, no? Ngayon ang akin hindi dapat ina-adjust, no? Kung i-adjust mo may tamang procedure, hindi yung kunyari ang ginagawa nila ina-adjust lang na basta ilalapit, hindi ganoon. May tamang adjustment yan kung gusto nyo talang i-adjust. Pero kung wag nyo na i-adjust, ang gawin nyo lang, hayaan nyo lang siya na mag-adjust ng kusa kasi nga automatic adjustment yan. Ngayon pakita ko sa inyo, no? Ngayon pagdating dito, no, gagawin nyo, kasi ginagawa dyan, nilalagyan dito ng, tornilyo na D12, tapos mahuhugot mo na. Pero ito, kasi malambot dahil nga sinerbisan Yan. Ngayon, ito yung ginagawa nila, ito. Itong part na to, ina-adjust nila, no? So, hindi dapat ina-adjust yan. Kung saan nag-a-adjust mag-isa yan, ito, itong part na yan, yan, yung mismo pinapakita ko nga, yan. Ano yan? Kinakalawit niya yan para mag-adjust ng kusa. Ipapakita ko rin sa inyo. Okay. Ngayon, ang ginagawa nila dyan, no? Ito. Itong butas na to, pre. Kitang-kita dito. Yan, Yan. Ang ginagawa nila dyan, ina-adjust nila. So, pakita ko sa inyo kung paano ginagawa nila. Yan, Igaganyan, tapos pinipihit dito. Yan, Yan. Ewan ko nakikita na mabuti. Pero yan, Yan. Ina-adjust nila ng ganyan. Which is mali yan. Ngayon, i-reset ko mga idol. Try ko muna ipasok pa loob pabaliktad. Okay, pabaliktad. I-adjust ko muna dito sa taas, pre. Yan Ngayon gagawin mo dyan, no? Mga idol, ganito Kung sakaling gagawin nyo to, gusto nyo i-adjust, yan Pakita ko lang mabuti Ang ginagawa ko, gagawin ko, yan ginaganon ko to. Yung pinaka automatic adjuster, iaangat mo yan Iaangat mo, ilalayo mo ganyan, yan Okay? Pagka nailayo mo na, ang gagawin mo, pakita mo yung screw, pre. Ito, yung screw na to. Yan. Yung pinaka gear na yan, yung gear na yan, ibabalik nyo, no?
Kapag kasi in-adjust nila yan, ginagawa nila, pinapalayo nila, no? So, ang gagawin natin, papalapitin natin tong thread ito. Itong thread na to, di ba? Itong thread na to. Papalapitin natin yan. Kapag ka paigpit, kunyari kapag ka in-adjust nila, pinapalayo yan, sa atin, papalapitin natin para mag-reset o mapakita ko sa inyo yung tamang adjustment. So, gagawin ko dito is, igaganyan ko lang. Yan o. Pipitin ko lang. Hanggang sa lumapit. Kasi yan, okay, siguro palagay ko okay na yan. Sige, ngayon mga idol, no, pakita ko sa inyo mga idol kung paano nagre-react yan, kung paano yan naggumagalaw o nag-automatic adjust. Sige pre, preno mo nga, dandan lang pre. Sige, preno. Yun, nakita mo? Op, stop. Lalabas ng gusto. Bitaw. Yun o, yun, nakita, no? Pagka pumreno siya, sige pre, preno pa. Wag baon na baon kasi walang brake pad, walang brake drum, eh. Yan, preno, dahan-dahan. Yun. Op, balik. Stop, bitaw. Yun, nakita nyo? Sige, preno. Nakita nyo? Yan o, sige. Op, bitaw. Yun, nakita ninyo, di ba? Para siyang gear na ganyan, no? Iniikot siya ng ganun. Umiikot yung gear na yun para lumapit siya ng kusa o kasi lalapit dito yan eh. Dito yo. Lalapit yan doon. Ganun ang ginagawa niya. Kada preno nyo, nasa-sense niya kung kailangan niya mag-adjust. Pipihitin niya na mag-isa yun. So hindi mo kailangang mano-manong pihitin yan. Hindi ina-adjust yan. Kusa mag-a-adjust yan. Pag umatras ka, pumreno ka, lalo na yun, mag-a-adjust mag-isa yan. Hindi yung iba ina-adjust ng nako, hindi lalakas ang preno. Wala po masyadong preno sa likod, no? Laging tatandaan, hindi likod ang nagpapapreno sa mga maliliit na sasakyan na katulad nito. Hindi po likod, harap po. Kaya nga kung papansin niyo, pagdating sa harap, disc brake. Pagdating dito, drum brake, no? Kaya drum brake lang yan, mas malakas talagang pumreno dapat yung harap, hindi yung likod. Huwag niyong pipilitin. Ngayon, yung handbrake nyo, kung sakaling ganun na, tik-tik, yung krrrk, okay lang yun. Kahit naman siguro, binili nyo ng bago sa sasakyan nyo, alam yan, pagka in-handbrake nyo, krrrk, marami talaga. Ngayon mga idol, ito no, nakakita ninyo kung paano siya nag-automatic na mag-adjust. Ngayon, kapag kayo nagpapaservice, huwag nyo papa-adjust, palinis nyo lang. Kasi nakita nyo naman na automatic siya mag-adjust kasi mayroon siyang parang gear, di ba? Tapos, iikutin niya yun. May gumagalaw na parang lever na maliit. Iniikot niya yun kung kailangan niya mag-adjust. Depende kasi yan sa pagkaupod nito, tsaka nito. Pagka nakuha niya ng threshold, kasi maliit lang talaga ang galaw. No? Pinakita ko lang na malaki yung galaw para lang makita ninyo kung paano yung movement niya. Pero, maliit lang yung galaw niyo. Minsan, hindi nga siya tumatama. Hindi siya gumagalaw ng husto kasi wala pa siya sa threshold ng pag-adjust. Ngayon, pagka nasa oras na siya ng pag-adjust, kakagat na yun. Tik, kakagat yun sa isang ngipin. I-adjust niya na yun ng kusa. No, hayaan nyo siya mag-adjust mag-isa kasi marami nang ganyan, no? In-adjust nila. Sabi, sa unang gamit, malakas yung preno, mataas. Yung handbrake, mababaw lang. Sa una lang malakas yun kasi kapag nasunog na yan, wala na, dudulas na yan. Kasi lagi natin tandaan, ang preno nga, mas malakas dapat yung harap kaysa sa likod kasi sa harap nga, disc brake eh. Karaniwan sa likod, drum lang. Pero syempre, depende sa sasakyan. Kapag kayong sasakyan nyo, cargo, ibang usapan nyo. Talagang mabigat ang likod nun. Talagang nandun yung preno nun. Pero sa mga maliliit na sasakyan na katulad nito, ano yan, harap ang nagpe-preno talaga. Hindi pwede yung likod kasi may tendency mag-drift. Kapag kapaliko, ang lakas ng preno mo sa likod. Pagka naglaki yung likod, magdi-drift. So, pipigilan din ng ABS nyo yan. Pipigilan din ng proportioning valve. Ganun din ang mangyayari. Hindi ina-adjust. Linis lang. Tapos, kunyari, pagdating sa handbrake, siguro nakagamit naman kayo ng bago o bago yung sasakyan ninyo. Kasi kahit bago yan, mga 7 click, mahaba talaga kasi may leverage na tinatawag, no? Ngayon, wag yung pak-pak, 2 click lang, hindi ganun. Kahit saan bago kayo pumunta, hindi ganun, walang ganun. Ngayon, kung sakaling bago yung lining niyo or sasabihin nyo, paano kung hindi na gumagana? Gusto nyo masiguro? O paano kung gusto ko lang i-adjust? May tamang way din. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano yung way na yun. Ito, pakita ko. Ngayon, eto na mga idol, no, gusto nyo i-adjust. Actually, kahit hindi mo na i-adjust yan, o hindi natin i-reset, mag-adjust nga ng kusa yan. Pwede nga yan, eh. Kunyari, lagay ko lang to, ha. Tama, ha, lagay ko to. O, yan. Ngayon, free wheel na free wheel yan, kasi ni-reset natin, eh. Di ba, free wheel na free wheel. O, sige, preno mo. Tama, maririnig mo magkiklik yan.
Tama, sige, preno. Sige, bitaw. Yun, di ba? Isa pa. Bitaw. Oh, isa pa. Bitaw. Oh. Nag-adjust mag-isa yan, pa isa-isang ngipin, di ba? Isa pa. Bitaw, oh. Ganun yan, no? So, ang ginagawa niya nga, baklasin ko ulit. No? Pakita natin. Yan yung tumutunog. O, sige, preno, konti lang pre. Kasi baka lumusot naman. Walang drum eh. Yun o. Oh, bitaw. Yun yung naririnig nyo. Nakita nyo? Para siyang roleta na kumakalabit. O, sige. Sige, preno. Oh, bitaw. O, di ba? Ngayon, pagka kinabit ko to, o, kabit natin to. Try ko, naipit pa ako. O, preno. Bitaw. O. Mag-adjust ng kusa yan. Hindi yan ina-adjust dapat. Ngayon, eto na nga yung sinasabi ko, yung pag-adjust ng mano-mano, pakita ko naman. Okay. Ngayon, adjustment, no? Yung tamang pag-adjust na sinasabi ko. Yan, ang gagawin mo dyan, luluwagan mo rin. Itutulak mo rin siya. Kasi nangyayari dyan mga idol, yung ina-adjust na yun, ang ginagawa niya lang is itulak itong dalawang pad na to, itong brake shoe niya, itutulak niya ng ganun. Para sa gayon, kapag kay tinulak niya yon, nakatukod siya, malapit dito sa drum. Kasi 'di ba yan yun? Yung brakes na yan, sumasayad dito yan. 'Di ba? Pagka sumayad sila ngayon, ginagawa mo diyan, ine-expand mo lang para malapit na yung clearance. Para pagka preno mo, konti na lang ginagalaw niya. Ganun yun eh. 'Di ba? Ngayon, kung gusto mong i-adjust yan ng tama, ganito gagawin mo, no? O yan. I-adjust mo. Papadikitin mo ngayon. Papadikitin mo. As in, dikit. Yan, o. Yan. Pinabubukan natin. No? Ngayon, pagka binuka ko ng ganyan yan, may tendency mahirapan ka na ipasok ko kasi buka na. Yan, o. Di ba? Hindi mo na may pasok kasi bukang-buka na eh. No? Ngayon, kasama yan. Ganun talaga yun. Ngayon, ibabalik ko ng konti. Dapat, mahirapan ka nang ipasok ng konti. Hindi naman yung hirap na hirap, ha. Dapat, konti pa. Yan. Napansin mo, yan, oh. Yan, sakto na yan, yan, oh. Medyo, may papasok mo siya, pero, pansin mo, may restriction na. Yan, oh. Sayad, oh. Sayad, di ba? Sayad. Yun yung pinaka key point, no? Sayad na dapat siya. Ngayon sayad na siya. Okay. Tsaka mo siya i-adjust, no? Pag in-adjust mo siya, 12 clicks. Ibig sabihin 12 ng ngipin, no? 12 ng ngipin. O 8 to 12 clicks lang ang ibabalik mo. From sayad, 'di ba? Nakatulak ng ganun. Ibabalik mo ngayon siya ng paganon ng 12 clicks lang. So ibig sabihin, i-decompress mo siya, no? Ngayon pagka dinecompress mo siya ng ganun, ang mangyayari, yun na yun. Yun na yun. Yun yung tamang adjustment nun. Ngayon, kung hindi mo mabilang, no, kasi magkiklik yan eh. No, iaangat mo yung pinaka, kaya click kung tawagin, kaya click kasi ito nga eh, yung pinaka adjuster niya, ito yun, 12 clicks. Magmula dito, yan oh. Magmula dito, yung pinaka adjuster niya, yung pinaka lever ng adjuster. Magmula diyan, okay. Okay, magmula dito sa may adjuster ng lever, no? Ito, automatic adjusting lever niya, no? 12 na ngipin. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, ganun yun eh, no? Okay, ngayon, ang gagawin mo dyan is, gawin mo, ang tansya ko dito, halos kalahating turn, no? Kung ito yung pinaka ngipin niya, i-adjust mo ng kalahating turn. So, ibig sabihin, mga 12, no? Bibilangin mo yan eh. So, ang panansya ko, ibabalik mo siya ng 12 ng ngipin, mga kalahating ikot yun. Kahit sumobra naman, walang problema eh. Yan. Yan. Yun, ganun, no? Kalahating yan, kalahating ikot. Yun, mawala na yung restriction yan. Ngayon, kung sumobra man, huwag kang mag-alala kasi mag-automatic na adjust yan. Ngayon, hayaan mo na yun. Okay, preno. Preno. Tignan natin kung mag-adjust pa siya. Bitaw. Oh, wala na adjustment. Okay, preno. Okay, bitaw. Oh, yun, sakto na yun, no?
Yun, ganun ang original na pag-adjust sa kanya. Hindi yung basta lang pipitikin ng ganun. Kunyan, naka-automatic adjuster. Pipitikin mo ng mga kalahating ikot. Nako, dikit na dikit. Mataas nga ang preno. Ano nga, lakas sa simula. Tapos yung handbrake nyo, mataas. Pero hindi ganun ang original. Yun. So, ganun nga, no, yung pag-adjust sa kanya. No, pagka naman hindi kayo nagpalit ng pads, bago naman yung sasakyan nyo, huwag nyo na i-adjust. Linisin nyo lang. Okay na yun. Kasi nga sarili siya. Mag-adjust mag-isa yan. Huwag nyo nang pakialaman. Pagka pinakailaman nyo, hihina lang preno, masusunog lang yung likod. Ngayon gagawin nyo yun, kabilaan. Tapos goods na yun. Ganun lang. Ngayon mga idol, no? Kung gusto nyo nga masiguro na gumagana yun, kasi maganda talaga luluwagan mo muna para malaman mo rin kung gumagana yung automatic adjuster no? Pagka nalaman mong gumagana yung automatic adjuster, pwede mo na ipaubaya sa automatic adjuster yan. Yan, katulad yan, niluwagan ko ng onti pa. Sige nga, preno. Bitaw. Yun, may tirog. Isa pa. Bitaw. Yun. Nasobrahan lang ako ng konti nun, kaya nag-adjust pa siya. Sige, preno. Bitaw. Wala nang tunog. Isang beses lang, diba, tumunog siya. Pero goods na yun. Kahit na masobrahan kayo ng konti, mag-a-adjust siya mag-isa as long as na lalaman ninyo na gumagana yung automatic adjuster sa loob. Yun. Ito, testingin natin yung handbrake tingnan mo yung handbrake. 1 2 3 4 5 6. Yun, ganun talaga. Kahit sa repairman yun, hanggang 7 clicks yan. Yan yung original nya. Yan yan yung intindihin yung malalim. Wala, ganun talaga. 1 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Ganun talaga yun. Kahit sa manual, kahit sa repair manual ka, magtingin, 7 clicks. Hanggang 7 clicks, okay yan.